Stress is just as normal as any other human reaction. However, it becomes a totally different issue when not managed well. If there is no relief or relaxation from stressors, it can lead to anxieties and even physical diseases. Whether it's the pandemic or our personal issues and struggles, we are no stranger to the stress that these circumstances bring. But how can we make sure that we don't get overwhelmed to the point of burnout? In an attempt to provide a hand in stress relief, the Ugnayan ng Pahinungod Committee on Psychosocial Support and Emergency Services is launching a stress reduction technique series. This will be a series of 30-minute videos highlighting stress reduction exercises. The videos will be available on the Pahinungod microsite and soon on the Pahinungod Mental Health Wellness app. Maulang umaga po sa ating lahat, and welcome to our virtual space where we talk about different hobbies, skills, experiences, and mindful techniques that we can try to relieve stress. I am Naj Unlayao from the Ugnayan ng Pahinungod UPOU, and I am your host for today. Again, welcome po sa Stress Reduction Technique Series Episode 5 entitled Heart of Volunteerism. Nako, February is almost over. Pero during this month, we cannot not talk about love and appreciation. Para saan pa sineselebrate natin ang Valentine's Day kung hindi natin pagtutuunan ng pansin ng iba't ibang klase, hugis, aspeto, at paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal. And of course, kami po sa Pahinungod, we are all about expressing love through our acts of service. Ayan. And that is why today's webinar will focus on discussing the beauty and the love found in volunteerism. But at the same time, we will also discuss the impact that volunteerism can do to one's personal and professional growth as well as to one's mental wellness. But before we begin our discussion, we would like to check in first with our participants. Ayan, kanina nakakita ko yung mga chats, ano? Where are you guys watching from? Pwede po ba natin i-comment sa ating chat box kung nasan tayo ngayon? Kami po sa Pahinungod, we are hosting and organizing this event from Los Baños, Laguna. Let me check first with our chats. Ayan, meron from Saudi Arabia. Hello, hello, sir. Bam, hello po. Naku, parang mapapa-English pala tayo dito Good morning po from Davao. Ayan, maayong buntag din po, ma'am. Cagayan de Oro. Ayan, Davao, Quezon City. Taguig, Davao, USA. Cainta, Makati, Bulacan, Las Vegas. Hello, hello. Taguig, Los Baños also, Bukidnon, LU, Cebu, Cavite. Ayan, we are all over the place po. Pilipinas and international, we are very glad to have you in this meeting. Meron din tayo from Antipolo and Calamba. Lanao del Norte, Misamis Occidental. Naku, marami dito, parang volunteers natin sa ibang programs. Ano? Thank you so much po for attending. Ayan. Ayan, thank you so much po for sharing your... Ayan, meron din from Laguna. Ayan, thank you so much po for engaging with us. Now, to further break the ice, we invite you to participate in this mini game called... Ayan, the next pa natin. The next. Okay, guess the song title, Love Songs Edition. Siyempre, umaga, kailangan muna natin ng warm-up, ano? So, andito po yung mechanics natin sa screen. And, ayan. Song lyrics will be flashed on the screen. You guys, our audience, have to guess the title of the song. But the first one to send the correct song title after the Start Now cue in the chat box wins 1 point. So, it's important to wait for the Start Now cue
before you send in your answers, okay? And the player with most points wins the game. Are we ready? If you're ready, pasend ka ng heart reacts. Nag-send ba ng heart reacts? Hindi ko nakikita sa gali. Thank you so much. Ayan. So again, hintayin po natin ang cue ng ating chat moderator, si Miss Yara. Ayan, gantong chat po. Now, let's start with the first item. Ang lyrics ay, ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo, ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Cue, start now. Meron ng mga nagsisend. Bay, Daniel Padilla po ba ito? Sino ba? Parang hindi po siya yung OG singer po nito. Ayan, meron na tayong mga sagot. And nakita ko na rin yung tamang sagot. Ayan, ang tamang sagot ay kahit maputi na ang buhok ko. Thank you so much. May tama ka, Sir Michael Yokiro Mata. Ayan, panote na lang po ng ating winners sa ating pahinungod staff. Thank you so much po. Next item. Kung balikan man ang hirap, luhat, lahat, ikaw ang paborito kong desisyon at pag napaligiran ng ingay at ng gulo, nako, ang bilis. Di ko ipagpapalit ngiti mo sa mundo. Balita ko kaka-concert lang daw nung singer nito. Ayan, as a start now, yung ganun po. Hindi. Meron ka, okay. Ayan, so si Sir Michael po ulit. Ang tamang sagot ay palagi. Ayan, ang ganda naman nun. Ikaw ang paborito kong desisyon. Next item po tayo. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Ayan. Ako gising na gising ang ating participants. Handang-handang magpahayag ng love. Ayan. Tamang sagot ay your love. Ayan, ang tumama ay si Shekina Estigoy. Ayan, hello po. Thank you so much for participating. Next item. Maligaw man at mawala at umikot man sa kawalan, sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang ang kasagutan. Ayan, lahat ng tanong, parang 5Ws, 1H ang gusto niyang ilagay sa lyrics na ito. Na-late yung cue. Ayan. Thank you so much. Ang tamang sagot ay bawat daan ang ating LB local, Sir Ebe. Ayan. Ang nakakuha ay, nasan yung cue? Sir Yuki. Thank you so much. Congrats po, Sir Michael. I think this is our last item. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mapa, pahinga muna, ako na. Ayan, meron na tayong tamang sagot. Ang ating tamang sagot ay Mapa by SB19. Ang nakakuha po ay si Kirby Luis de la Cruz. Ayan, meron po ba tayong tie? Wala. Ayan. Ang ganda kasi hindi lang love for our significant others yung nakalagay dito sa ating mini game. We also have love for our parents and sa kung saan man at sino ang gusto nating mahalin. Ayan. We also have, I think, this is supposed to be the tiebreaker. Pero sige, ilagay na po natin siya. Huwag mo sabihing nag-iisa ka. Laging isiping may makakasama. Narito ako o narito ako. Akala ko walang nakaalam. Akala ko ang tanda ko na din sa lyrics. Ayan. Ang tamang sagot ay hawak kamay. Kinakanta tuwing graduation. Pero magandang paalala yan na hindi ka nag-iisa. Lagi kang may makakasama. Lalo na kung magvo-volunteer ka. Ayan. Thank you so much for joining us in this mini game. Ang player with most points ay si Sir Michael. Thank you so much, sir. At dahil dyan, meron kang
Asan yun? Meron kang confetti. Congratulations, sir! Thank you for participating in our mini game. Ayan. And tawag doon, nakakakilig naman talaga kapag ikaw ang tinuturing na palagi at paboritong desisyon, lalo na sa gitna ng magulo at nakaka-stress na mundo. Sa konteksto po ng volunteerismo, ang pagsisilbi para sa iba, ito ang nagsisilbi nating pahinga at nagsisilbi rin sana na paborito nating desisyon na lagi nating binabalik-balikan. Pero bakit nga ba Heart of Volunteerism ang focus ng ating fifth episode? Aside po kasi sa buwan ang Pebrero ng pag-ibig o pagpapahayag ng love, ipinagdiriwang din po tuwing February ang anniversary ng pahinungod. Daugnayan ng pahinungod is the official volunteer arm of the University of the Philippines. And this 2025, we are celebrating our 31st anniversary. Ayan. So baka pwede nating batiin sa chat, ano? Magbati tayo ng Happy 31st Anev, pahinungod. Sisimulan ng ating chat moderator. Ayan. Ano na ba yun? Go. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Thank you so much po. Now, tama na ang chikahan dahil marami pa tayong pag-uusapan. Let us move on to the next part of our program. To formally start our workshop or our webinar, we would like to call on the Director of the Ugnayan ng Pahinungod UPOU, Director Queenie Rojas Redulme, to give us our opening remarks. Take it away, Ma'am Queenie. Maraming salamat, Naj. Good morning po sa ating lahat. No? Isang maalab na pagbati sa ating lahat. As Naj have said, no, Pahinungod is celebrating its 31st anniversary. And we thought that the best way to celebrate it is by celebrating our volunteers, no? By giving a talk on volunteerism by one of our volunteers. So I would like to thank our resource speaker today and volunteer Miss Pinky for joining and sharing with us what volunteerism is all about. I also would like to thank each and every one of you for taking time to join us today, no? Kasi kayo lang po talaga ang nagpapabuhay ng pahinungod. Sana po ay may mapupulot po tayong aral sa activity na ito. Makibahagi, maglingkod, magpahinungod. Maraming salamat. Ang ganda talagang pakinggan nung anong yun, no? Makibahagi, maglingkod, at magpahinungod. Thank you so much, Ma'am Queenie, for those meaningful and touching words. Ayan, now are we ready to get inspired and feel the love from selflessly serving others? Now, let me introduce you to our invited resource speaker. Ayan. Miss Genevieve S. Aguinaldo has been a Pahinungod UPOU volunteer since 2019, where she serves as a storyteller for children. She was part of the Bata Basa reading program and Read Aloud among other Pahinungod programs. She obtained her BA Communication Arts degree from the University of the Philippines Los Baños and her diploma in Language and Literacy Education from the UP Open University. She is currently taking a master's degree in Language and Literacy Education program in UPOU. She is also a mother to 4 wonderful children. As an individual, she feels incomplete without poetry, read aloud, long adventure walks, watercolor, Korean dramas, and happy and meaningful conversations with loved ones. Let us give Miss Genevieve S. Aguinaldo or Miss Pinky a warm round of virtual applause. Take it away, Miss Pinky. Hi! Okay, so good morning everyone. Salamat, napakalakas ng ulan dito ngayon sa UPCO kung nasaan ako ngayon. Pero sobrang ramdam na ramdam ko yung init ng yakap, ng welcome ng UPOU Pahinungod. So salamat po sa 65 ang participants natin ngayon. No? So thank you po for your time. At binigay niyo po kami ng oras para po makinig at hopefully makibahagi sa atin pong talk today, no? So thank you po kay Ma'am Queenie at sa lahat po ng bumubuo ng Pahinungod. At syempre hindi ako nakasama doon sa chat na Happy 31st Anniversary Pahinungod. So sasabihin ko na lang already. Happy 31st Anniversary Pahinungod. Yes. Ayun. So for today, ayan. So i-share ko lang po yung aking slide.
Kita niyo po? Ay, nawala. Teka, wait lang po ha. Ayan, kita niyo na po? Yes po, Miss Pinky. Ay, wait lang. So, hindi pa siya Full screen ba? Apa. Yan, full screen natin. Okay. So, ayan. So, nakita na po natin. Yes po. Ayan. So, here, so for today, so ito yung sabi nga natin, we are on our 5th episode for stress reduction technique. No? So, ito ang ating heart of volunteerism. Okay, so syempre lahat tayo nakakaranas ng stress, no, one way or another. Taka lang, mami, dumadating sa akin nagpapasok sa waiting room. Wait lang po. Ayan, so pinapasok ko na siya. Ayan, so lahat tayo, no? So meron ba tayo dito na hindi nakakaranas ng stress, no? So syempre lahat, no, one way or another, talagang feeling lagi kang kinakabahan kasi may kailangan kang tapusin, kailangan kang gawin. So stress, according to WHO, sabi niya, it's a mental or emotional strain or tension resulting daw from adverse and very demanding circumstances or difficult situation. So, syempre, sometimes, sabi nila, stress is okay, no? Pero pag sobra na, 'di ba? Nakakaranas tayo ng ano yung nararamdaman natin. So it's harder to relax. So ito nagikan ng anxious kagaya nung sabi kanina dun sa video, 'di ba? So too much of this can actually lead to what? Pagkakasakit, 'di ba? So if you have meron ka na before na medical problems, dahil nadadagdagan pa siya ng stress, nagkakaroon na ng panic attacks, nagkakaroon na ng mas matindi pang problema, no? And because of this, it's harder for you to concentrate. Pag meron kang kailangang work, so pwede to applicable to sa mga estudyante natin na pwedeng nandito today, pwede rin sa mga nagtatrabaho, pwede rin sa older adults natin na nandito today. This can make them difficult to focus, no? Too much stress can make them difficult to focus at saka mag-concentrate sa kung ano yung dapat nilang gawin. And because of this, sometimes ayaw mo na yung feeling na lagi kang nasa stress. Anong nangyayari, no? Ang nangyayari, magre-result ka into what? Pag-iwas, no? So iiwasan mo na lang to, ayaw mo na lang siya. So at gagawin mo, lulunurin mo yung sarili mo sa alcohol, pwedeng different like tobacco use o yung pagsigarilyo and other substances. In our case, actually in my case, pag sobra ko na sa stress, cellphone yung pinakang addicting para sa akin. Ito yung pang-cope, no? So anong ginagawa mo? Nagre-reels. So kuha ng mga reels, di ba? Padala ako ng padala ng mga reels sa mga friends ko kahit hindi naman nila kailangan. So yun, so in a way, yun yung naging way mo kasi sobra na hindi mo na makontrol, no? So in here, alam natin na iba-iba, so sa state na nandito ngayon, so iba-ibang types ng audience meron tayo, no? So meron nga kagaya na sabi ko, we have college students, we also have, yung mga working adults, and we also have mga senior citizens. So having that in mind, no, trinay natin na in this talk, we try to look into the different perspectives, no, of this types of audiences. So in here, in 2015, nagkaroon ng study sa UPLB. Chinek nila yung 258 college students on the types of stressors na meron yung mga students. So and then they found out based on gender, so male and female. So sabi nila na ito yung ito yung top 5 na stressors ng mga bata. So remember, this is 2015. So ito yung problema nila. Ito yung pinaka nagpapabigat ng pakiramdam nila. So number 1, academic difficulty, no, on subject matter. So iba-ibang courses, sa iba-ibang difficulty no subjects. Workload. So of course, ayan, may papers, may submissions, may kahit yung everyday na pagpasok lang sa umaga, mabigat na yon, no? Medyo stressful na rin yon kasi haharap ka sa bagong professor, haharap ka sa mga klase mo, iba-iba yung ideas, iba-iba yung input na papasok sa'yo, di ba? This is for girls, mostly on time management to their subject. But top 3 naman daw sa boys ay financial difficulty. No? So number 4, responsibilities due to being on one's own. So of course, college students, nagdo-dorm na tong mga to, di ba? So they're living on their own. May ibang nagko-condo, may ibang nagdo-dorm, and they're far from the comforts of their homes. No? So because they're living alone, ito yung isa pa sa nagsa-stress, nakakapagpa-stress sa kanila. Ano yung kakainin ko mamaya? May pera pa ba ako? Di ba? Ako I remember nung college ako, dito rin kasi ako sa UP Los Baños na college.
nagdo-dorm na ako. Parang 16 years old, college na ako. So parang bigla, nawindang ako kasi talagang parang, oh God, 500 lang yung baon ko for the week. So magsisave ako ng 100 kasi gusto ko may something ako pag Pasko. Tapos 100, isusubi ko na yon para makauwi ako ng San Pedro kasi I'm from San Pedro. Tapos, 300 na lang. So, meron akong readings. Tapos, may 200 ako para sa pagkain. So, ang ginagawa ko nun talaga, Monday pa lang. Monday, yun yung pinakamayaman ako kasi meron akong pan-Jollibee. Pero after nun, ano na lang, Spanish bread na lang. Ganyan lang. So, talaga, pag inisip mo, paano ka nakasurvive ng ganun yung ginagawa mo for the whole week, no? So, parang ang saya rin pag binabalikan natin yung mga ganung bagay. Pero, if we see nga, according to the study, isa yun sa mga matataas, no, na stress na nararamdaman ng mga estudyante natin. Okay, and last, of course, being a college student, hindi lang siya for ACADS, meron din ng organizations, saka syempre nag-explore ka na rin ng sarili mo. So part yon. So paano mo mababalanse, no, yung ACADS at saka organization. So come now to 2024, ito, isa pa sa study. Ito naman ngayon. So aside from all of those, nakita nyo sobrang social, no? So anong problema before, alam mo parang napaka-physical, no? So but now, ano na yung isa sa number one na stressor ng mga estudyante? So this is digital stress, no? So ano tong mga to? So I was very fortunate to find this, no? Ito, sinasabi nga nila, I know familiar kayo dito. Hindi lang to for college, no? Actually, pati ngayon, tayo, nararanasan na rin natin siya. So ano yung mga stress na yon, no? So number one, availability stress. So this is a type of stress na nararamdaman natin because we feel pressured to be responsive and available to other people. Ito ay digitally. So dahil available lahat para sa atin, meron tayong Facebook, may Messenger, may ano pa ba yon, Twitter. Wala na Twitter, X na pala. Okay, so ano pa ba? Instagram. So parang dapat yung pag-respond, no? Dapat may pressure din pala sa atin yun. Ako, naranasan ko yun, lalo na sa Facebook, pag nagpo-post ka, minsan talaga dumating na ako sa point na ayoko na lang mag-post sa Facebook kasi alam kong makikita nila yung message ko, tapos parang, anong sasabihin ko, naiilang ako, parang ganun. So kahit yung pag-heart, kahit yung pag-like, ganun. So parang, medyo ano na rin pala yun, may dagdag pressure din pala yun for us. No? And next, we have approval anxiety. No? So, nararamdaman din pala to ng mga students natin, okay, because definitely for them, no? Kasi kahit as early as now, yung high school, sa mga anak ko pa lang, tinitinan ko sa kanila, talagang sobra yung validation, no? Kasi one of our needs, di ba, pag sinabi, isa sa mga basic needs natin is to have that sense of belonging, no? And lalo siyang napaigting, no, ng paggamit natin ng social media, ng paggamit na sobrang ready na sa atin yung mga phones natin. So lahat ng ipopost mo, sana may mag-heart, may mag-like, may mga ganun. So grabe pala, mabigat pala yan for us. And next, we have fear of missing out, no? So lagi ito FOMO, di ba? Din sinasabi na FOMO. You want to be connected because you want to be connected, you want to belong, no? So you have this it's very stressful for you to be left out and disconnected from your social activities. Okay, next, ito because of information naman. So sobrang daming information, no? So you become overwhelmed with the amount of input, no? So information overload. And then next, similar to. So dahil doon sa information overload, kailangan mong makaalam, 'di ba? Kailangan mong malaman lahat. Iba-iba yung navigation. So meron ako sa Facebook, meron ako sa Twitter, meron ako sa Instagram, meron ka dapat. So dapat alam mo siya lahat. So on top of ano pa yung mga ginugugol mo, ano pa yung sinesearch mo. So yung feeling na dapat alam mo yung mga bagay. So yung pag-navigate ng mga ganung bagay, ang stressful din pala nun. Okay? So aside from this, naman, no, adults. So I'm 38 years old. So I'm sure meron dito mga 30 and above na nag-work na rin. Okay? So ito naman, mostly, ako ay stay-at-home mom. Sa akin, ito yung mga number one stressor ko talaga. Syempre, pag may nagkakasakit sa pamilya namin, ito talaga, wala akong ano sa iba, basta talaga pa may sakit, stress talaga yon. Pero sa mga working class, ito, so of course, yung workload, working conditions, sobra-sobra ba yung binibigay? Kulang na kulang ba? 'Di ba? Job security, you don't know kung lalo na pag temporary, ang bigat nung level na dapat permanent ka sa job, 'di ba? And of course, relationships with your colleagues, with your family, with your boss, with your colleagues. Isa rin siya sa nagiging stress. So may iba kasi syempre, hindi mo maiwasan sa office.
kailangan din kasama ka, no? Yun kasi parang yun yung isa sa nagiging problema natin na is because we need to belong to a group. We need to belong to a community. Meron tayong ganun na validation, may sense of dapat, uy, kasama ako, ganyan. Mabigat yun for us pag hindi natin siya nararamdaman at hindi yun na-fulfill. At syempre, lack of support, no? So because sometimes kagaya ng problem kanina na parang sana may nakikinig sa akin, sana may nag-iintindi sa akin, hinahanap-hanap mo yun. And if you don't get it, then it becomes a stressor. Okay? And of course, the last one, we have change of environment. So change of environment, nagbago ka ng work, nagbago ka ng neighborhood, nagbago ka ng, kahit nga yung space iniba-iba yung space. Yung feeling na secured ka na sa space mo, biglang nawala, yung comfort zone. Sobra siyang source of stress. Okay? And here, one week kung bakit ako thankful dito sa talk na to nung in-invite ako nila Nudge is because I get to look or research on volunteerism in different perspectives. So kasi hindi ko naman siya tiningnan talaga as parang, volunteerism as stress reduction. Hindi ko siya tiningnan never ko siya tiningnan na gano'n. Parang I just do it. Pero ngayong nakita ko na siya na, ay, grabe, pwede mo pala talaga siyang gamitin. Pwede mo pala talaga siyang maintindihan palalo, no? And reading through different articles about volunteerism sa volunteerism. Okay, so I encountered one. Ito na yung sa older adults. Kasi kailangan din natin maintindihan, no? So I think for them, sobra yung pagbabago, kasi may mga magulang tayo, syempre mga magulang, lola na kasama natin, hindi, ang hirap intindihin, hindi ang hirap pasukin kung paano nila pinoprocess yung everyday. Okay, knowing that they have this different stressors. So ano ba itong mga to? Syempre, yung physical, napaka-obvious kasi, di ba, humihina na sila physically, ganyan, and mental capacity, nakakalagiging makalimutin, ganyan. Tumataas, ito yung stress nila, so tumataas, nag-iiba-iba yung mga sakit, nagbabago sila dati, and because of this, sobra yung emotional stress nito for them. Now that they also they lose their socioeconomic status, hindi na sila sumasyado, meron silang pension, but of course, they want to have that, no? Gusto pa rin nila yung dati nila. Okay, and they have their reduced social network and isolation. Okay, so sometimes yung mga nababalot, widowhood, okay, retirement, and emptiness syndrome. Of course, yung sa mga magulang. Siyempre, meron, yung mami ko laging sinasabi sa akin, sana bata ka na lang, sana baby na lang kayo, hindi na lang kayo, para hindi na kayo umalis. So talagang, alam ko papunta ako doon, no? Feeling ko mararamdaman ko rin, no? Kaya nga, sobrang importante para sa akin na meron akong ganito, meron akong pahinungod na alam ko na pag tumanda ako, okay, yun yung lagi kong iniisip na alam ko pag tumanda ako, hindi ko mapipigilan yung mga anak ko mag-aasawa, magpapamilya. But I have this. I can still find purpose. I can still do something for the community, no? And for myself. Okay? So ito kasi para tayo rin ngayong meron tayong talk na ganito, maging aware din tayo kung ano rin yung, alam ko na experience nyo na rin tong, na-observe nyo na rin to, no, sa mga senior citizens na kasama nyo, sa mga magulang o kaya sa mga lolo't lola na kasama ninyo ngayon. Na-observe nyo na to sa kanila. And now, hopefully, we can encourage them also na sila, okay, lolo, mamiga, daddy, ganyan, try natin to para lang din mabuhayan kayo ulit, no? Okay. So ito na. So dahil ang dami, sabi nga natin na pag too much stress, sobra-sobra na hindi na natin makayanan, nagkakaroon na tayo ng sakit, ano ways, no? Paano natin mare-reduce mababawasan man lang itong stress na meron tayo. So sabi ni WHO, ito yung mga tips nila, no. So always keep a daily routine. Okay? So sa nung preschooler yung anak ko, meron sila sa CDL. Ang ginagawa ng teacher, every morning pinapapila sila. Every morning, tapos na yung prayer, ganyan. Tapos papapila sila sa labas. Dala-dala nila yung bag nila, papasok sila sa loob, ganyan. Tapos sabay-sabay sila, lalagay nila yung gamit nila sa cubbyhole, ganyan. Tapos ganun, but everyday kailangan nila yan gawin. So sabi niya, ma'am, kasi kailangan yung routine. No? Kailangan nila yung routine. Kasi pag nasira yung routine nila, magkakaroon na ng tantrums, magugulo yung klase, kasi nakaprogram na sa isip nila, ito yung gagawin ko. Okay, so hindi na, parang automatic na sa kanila. So napansin ko rin yun for me, kasi every time na may pasok, syempre alam mo na, pagising ko, luto, ganyan, hatid, ganyan. Pero pag nawalan ng pasok, biglang nagbakasyon. Bigla akong, ay, teka, ano gagawin ko? Hindi ko gagawin ko. Para bigla ako nawawala. So it's important, no, for us to at least kahit pa paano, meron tayong routine. Yung husband ko, ang ginagawa niya, everyday meron siyang, aside sa chores, aside sa gagawin niya, kasi naka-leave siya today for a year, meron siyang ginagawa na
Every day meron siyang isang tula, meron siyang isang babasahing libro, meron siyang isang meron siyang isang ilang 10 pages yata ng libro a day, tapos meron siyang gagawin na isang tula, tapos meron siyang journal, parang gano'n. So, dun pa, tapos mag-exercise siya, parang gano'n. So, meron na siyang routine. So, alam niya na for pagising na sa umaga, ito yung gagawin ko. So, meron ka nang nakaprogram sa isip mo, meron ka nang gagawin. Okay? So, alin pa? So, again, these are very basic. So, if you read through all of this, kahit tingnan niyo yung mga ibang sources, ito yung sinasabi, you have to get sleep. No, you have to sleep. Again, kasi kailangan maging clear yung isip, no? Pahinga ka, magaan yung pakiramdam mo, nakatulog ka, masaya ka pag nakatulog kasi grumpy tayo, 'di ba? Pag hindi tayo nakakatulog. Okay? And also, of course, what we eat ay dapat healthy. Okay? Exercise. Okay? So sabi, alam niyo ba, sabi napakinggan ko kasi naging yung nga dahil medyo aware kami doon sa old age. Sabi nila na one way daw para ma-reduce yung tawag dito, yung pagkakalimot o dementia, okay, limot, dementia, at kailangan daw, o Alzheimer's, ay through exercise. So ginawa nila yon sa mga senior citizens. Parang pinag-exercise nila. Tapos napansin nila talaga na reduce, no, yung talagang mas active yung utak nila. Kasi totoo kasi ngayon, di ba sabi nila pag tumatanda na talagang malilimatin na parang pabagsak na. Pero according to studies ngayon, meron lumalabas sa study na hindi. Na habang na kahit hanggang pagtanda mo, tuloy-tuloy yung pag-connect ng neurons, tuloy-tuloy yung pag-ayos ng isip natin, pagiging sharp ng utak natin. But we can do this through walking, no? Through walking, through exercise. No? And ayun, so sinasabi ko siya kasi sinasabi ko rin siya sa sarili ko na parang, oy, Pinky, gawin mo to, mag-exercise ka, girl. Okay, so para hindi ka, kasi kami, may scare kami kasi may lola ko ay nagka-Alzheimer's. So parang meron kaming ganong constant fear na, oy, baka makalimot ka, ganyan. So because we have all of this information, now we see na, oy, kailangan ko maging active every time. Okay? And then next, another to reduce stress. Ang galing, no? Kasi nakalagay na, limit following news. Limit time and following news. Kasi pag sobra na, okay lang manood ng news, but if it's too much for you to bear, stop. No? Tigil mo na, pahinga. Tapos saka ka na lang. Lalo na ngayon, ang dami nangyayari. Lalo na sa atin, impeachment, ang dami nangyayari. So parang, pag hindi mo to, pag inabsorb mo lang to ng inabsorb, ang bigat-bigat sa puso, maapektuhan ka nito. Okay? And last, we have connect with others. No? So dito tayo actually nakafocus today on how we can use this connection, no, to reduce our stress. Okay, so dito, ayan, nakita ko. So, sa pahinungad kinuha ko lang yung mga poster nyo sa Facebook. Ayan, so ito na yung mga nagawa natin, no, sa pahinungod. Nasa series 5 na nga, nasa number 5 na tayo, episode 5 na tayo ng ating series. No, so ano na yung nagawa nila? We have laughter yoga, crocheting, gratitude journal, 'di ba? Kagaya na sabi, you have to put everything on paper. Lahat ng galit mo, sulat mo sa papel. Para pagkatapos mo, magaan ka na, hindi ka nakasakit. Nandun lahat sa papel yung sinabi mo. Pero minsan talaga kailangan mo rin sabihin, no? Pero yun nga, para mabawasan yung galit, mabawasan din yung samaan ng loob. Sulat mo lahat ng ganyan. And last nito, na-attendan ko to, yung mobile photography workshop. Sobrang ring helpful nito kasi you can use photography to relieve stress. No? But now, we'll focus on volunteering. No? So, ayan. So, volunteering. So, volunteerism. So, for here, pwede ko bang makita? Okay, asa na ba? Ayan. So, pwede ko bang makita ang mga kamay? Pwede ba tayong mag-raise ng hand sa mga nagvo-volunteer na dito noon pa? Ayan. So, yan. So, marami nang tumataas ng kamay. Ayan. Salamat po. Ayan. So, yung focus natin today is actually on, thank you po, salamat po sa pagtaas ng kamay. Salamat po. Ayan, so ngayon, titingnan natin kung ano ba yung volunteerismo, no? Volunteerism para sa inyo. Ayan, so at saka ano yung mga effects nito, kagaya nga nasabi ni Nudge kanina, ano yung mga effects nito, at ano yung impact nito sa inyo, sa atin, no? And how can we start volunteering? And what are dito yung mga opportunities na pwede nating i-grab if you want to volunteer dito sa Painungad at saka sa other means dito sa atin sa Pilipinas. And some, of course, will share some stories, no? On our experiences with volunteering. Okay. So we have an activity. Ayan. So meron akong activity na prepare para sa inyo. Ayan. So dito na lang tayo. Pwede ba tayo? Kita niyo po? Ayan. Kita niyo po? Ayan. So dito sa activity natin, so kung pwede po sana, pwede niyo pong ilagay dito sa chat box. Okay? So think of an object that you associate with volunteerism or volunteerismo. Okay? And then,
Describe the relationship between that object and voluntarism. So ito ay isang sentence lang. Okay? So ito yung para meron tayong template. So ayan. So ang voluntarismo, Tagalogin ko ha, mas gusto ko yung Tagalog, mas masarap pakinggan. Okay, ang voluntarismo ay blank na blank. Okay? So, yan, mag-isip muna tayo. Bilang ako ng 10. Isip kayo. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, ang bilis magbilang, no? Okay. So, bigyan ko kayo na example. So, parang, dahil, anong oras na ba? 10:30? Ganyan. Gutom na ako, no? So, pwede sabihin, okay, ang voluntarismo, pwede mo sabihin, ay pansit na nakakahaba ng buhay. Pwedeng gano'n, di ba? Ano pa? Ito yung sa akin. Ang voluntarismo ay punyal na pumupunit sa tapis na pumapagitna sa kahirapan at katiwasayan. O yun. So yun, di ba? Ang lalim. Ayan. So, basahin ko yung iba ha. Ayan, ang voluntarismo ay pera na nakakayaman. Talaga ba? Okay, pera na nakakayaman. Thank you po. Ang voluntarismo ay ilaw na nagbibigay ng liwanag sa mga tumutulong at nagtutulangan. Very good. Ang voluntarismo ay tubig na kailangan i-take daily. Cute. Okay. Ayan. Tapos next, ang voluntarismo ay yaman na ang ganda, na ipinamamana. Okay, so salamat po. Ang ganda naman. Meron pa ba? Ayan, actually, alam mo, totoo yan. Kasi sabi ko nga, pag tinatanong ako, bakit ka ba nag-volunteer? Kasi alam ko yung mga anak ko nakatingin sa akin. So, hopefully, sila, pagdating nila ng college, pwede na sila mag-volunteer. No? Kasi parang iba yung feeling talaga. Ang saya kasi talaga. Ano pa? Ayan, ang voluntarismo ay parang bulaklak na namumukadkad at namumukod-tangi. Ay, wow! Ayan, may alliterative. Ang ganda pa ng, gumamit pa tayo ng mga key na sounds. Ang ganda na sounds. Okay, salamat po. Tama yan, talagang namumukadkad ang voluntarismo. Ang voluntarismo ay palago ng ating kaalaman. Ayan, salamat. Voluntarismo ay pamana na pinapasa sa susunod na henerasyon. Ayan. Ang voluntarismo ay apoy na nagbibigay ng buhay sa ating Ayan, very good. Alam mo, totoo yan. Alam mo, nung nakita ko, tawag dito, iba yung feeling, no, na pag nag-volunteer ka kasi parang hindi sa parang alam mo kumakalat siya, as in pag malungkot, alam mo yun, pagka-feeling mo na experience ko lang nung nag-storytelling kami, parang pagdating mo doon, syempre medyo down ka, pagod kang ganyan. Pagdating mo doon, parang nakakalimutan mo talaga kasi nandiyan na yung mga bata, nandiyan na makikinig na sila sa'yo. So sobra siyang nakakabuhay. Okay, ano pa? Ano pang sinasabi? Ay, teka po. Yan, hindi ko na makita. Ayan, ang voluntarismo. I love na may forever. I love na may forever. Ang voluntarismo ay pagbibigay sa iba nang walang inihintay na kapalit. Gusto ko yung love na may forever. Ayan, voluntarismo ay gulay na nagbibigay lusog, lakas at satisfaction sa ating pagkatao. Ayan. O meron pa po ba? Ayan, ang ganda naman, no? So, salamat po. Yan, so talaga kailangan natin yan. Ayan. So nakita niyo na pa, 'di ba? Nourishing. So ngayon, para sa inyo, no, yan talaga yung pag tiningnan natin yung gist nung salita, nung voluntarismo sa sarili natin, no. Talagang nourishing, no? Talagang kailangan siya, nakakabuhay, parang buhay yung pwede ba nating safe, no? Para siyang oxygen, no, na nakakadagdag ng buhay natin. Ay, ano pa? Ayan, voluntarismo ay puso ng bawat guro na magmahal at makibahagi sa kapwa at laging kumakalinga. Ito, ang voluntarismo ay sapatos na ginagamit ng mga paa upang makarating sa paroroonan. So, di ba, clear yun? Just dun sa kanina natin sinabi, yung mga college, ginagamit nila yon as what? As a roadmap, no? Ay, as a guide, no? Para sa kung anong gagawin nila in the future. Ang voluntarismo ay isang nyog na nagbibigay buhay. Hindi lang, di ba? Nyog, buko pati. No, nandiyan na lahat, pati ugat, sanga, trunk, yan, pati yung flesh pati yung tubig na iniinom. So, lahat-lahat na, no? Ayan. Ayan, galing kay Miss Jaya Agnes. Ayan, ang voluntarismo ay bitamina na nagpapalakas ng katawan, kaisipan at kalooban. Ayan, shout out sa aking mga kumare, si Miss Jaya at si Ma'am Tenten. Ayan, ang voluntarismo ay parang ibon. Para kang lumilipad pagkatapos gawin. Okay. So ayan, isa sa mga explanation, sabihin ko rin dyan. So bakit ganun yung feeling natin? Bakit kaya ganun yung feeling natin? Para tayong ibon na lumilipad after natin ng isang volunteering event. Ayun. Okay, so salamat po. Meron pa po ba? Babasahin ko po ulit yung inyong mga sagot mamaya. Okay. So ayan, so tingnan natin. Ayan, so volunteerism daw. So ito yung mga
salita no na inuugnay sa volunteerism. Okay, so last one, basahin ko to kay Miss Maria. Ang volunteerismo ay ulan na nagpapausbong sa mga kaisipan upang lumago at matutong makibahagi. Ayan. So again, pinifeed niya no yung sarili natin na para umusbong, na para magtuloy-tuloy no ang ating act of service to other people. Okay? So ang volunteerism ay ito ang ganda ng salita, pagkakawang gawa. Okay? So bayanihan. So lagi natin tong dati pa lang kilala tayo mga Pilipino bilang sa kakayahan natin na pakikipagbayanihan. It's selflessness. So pakikibilang, altruism. Okay? Kung alam natin, so ang pahinungod, ang ibig sabihin, isa siyang Cebuano word, na ang ibig sabihin ay selfless offering of oneself. No? So, sabi nila, may types daw ng volunteerism, yung formal volunteerism at saka informal volunteerism. So, actually tayo, may yung formal kasi may mga institution, may mga ginagawa. Tapos yung informal, actually ito, although meron tayo bilang feeling ko dito, hindi talaga siya, may iba kasi talaga nakakakuha sila ng something doon sa pagbo-volunteer nila. Okay? So but in our case, I know na it's time that we give no to every activity no that we are in. No? So volunteering is an act that is oriented to the direct or indirect service of some other person or thing, regardless of whether or not such act serves the self-interest of the actor. Ano ibig sabihin? So we give, 'di ba? We give our time, we give our knowledge, we give our efforts without expecting something in return. So we give them freely, no? Okay. So why volunteer? No? Again, last one na. Sige na nga, meron pa eh. Okay. So ang volunteerismo ay tulay na nagtatawid sa nakaraan sa kinabukasan. So kaway-kaway, kamusta po, Miss Gracie Riashi, all the way from Canada. Ayan, so kamusta po? Kamusta sa pamilya nyo? Ayan. So why volunteer, no? So tingnan natin. So again, balik tayo ulit. So we have students, mga adults, saka older adults. So for students, merong isang study, may share ako sa inyo. Ito ay conduct sa 45 colleges sa England na sinasabi nila, ano ba yung reason? Kanina yung sinasabi dito, ito yung may fire natin, ito yung ulan na bumubuhay, na tumutulong, umusbong, ganyan. So in college students, so in students daw, they volunteer because it's a opportunity for them to develop themselves, no? So for them it's a road testing. So tinitingnan nila pag nag-volunteer siya, ano pa yung makikita nila, no, in the future, ano pa yung magagawa nila in their future works, no? So for them it also a humanitarian act, no? So makipunta sila, so asan ba sila nag-volunteer? Home for the aged, lahat iba-iba yung pinupuntahan nilang venues, avenues for volunteer work. Okay? So also they see volunteering as something that they can use for connections, to make connections. And dito rin sa study na ito, sinabi nila, meron daw isang student dito na yung mommy niya may cancer. So talagang nakita niya na tinulungan sila ng hospital o tinulungan sila ng community to restore her mother. So for them, ito yung act nila to give back to the community. So usually, meron yung naniniwala kasi ako talaga na tayo lahat, pinanganak tayo na may kabutihan tayo. So kahit anong way para sa atin na mag-share nitong bagay na to, lalabas at lalabas sa atin yun. No? So ito yung reason din why we do volunteer work. No? So another, giving back, develop resilience. So kagaya nga nung sabi natin kanina, yung isa sa mga stressors, how to balance studies, our relationship with people, organization work, 'di ba? So how to manage. So because you're able to do this, kasi kayo mga personal struggles mo, nakakabuo ng resilience, no? So mahalaga din siya to develop your resilience. Okay, so next, sense of purpose. Okay, so itong sense of purpose, maririnig nyo to sa tatlong types ng volunteers, no? So we also have feeling of positive emotions and development of soft skills. So with development of soft skills, because we volunteer, students are able to develop interpersonal skills. Paano sila makipag-usap sa tao, paano nila mabasa yung mga tao, yung mga nakakasalamuha nila, ganyan. So hindi lang. Actually, ako nung nag-volunteer ako as a storyteller, na-expose ako kasi parehas yung akin online at saka face-to-face.
So that's online, ako lang yung mag-isa, kasama yung mga bata. But nung nag-face-to-face na kami, nakita ko yung other volunteers, yung Panginoon staff, ang gagaling mag-storytelling. Nakaka-pick ako ng ibang mga ways. Like, si Nudge, ang galing mag-demand, ang galing ng command niya sa audience. Si Yara, ang galing, pag ano ni Yara, playful, at tapos nagre-respond yung mga audience. Si Jess, ang galing. Tapos, so it's actually, um, through that, yung mga na-observe mo, napipick up mo rin. And you gain also that. So that when you do your own, di ba? When you do your own, ako, when I do my own storytelling sessions, mapapasok ko, ma-incorporate ko rin kung ano yung mga natututunan ko sa kanila. Pati yung pakikisalamuha, si Ma'am Queenie, ang galing. Pag iba-ibang teacher, kausap niya, iba-iba. Alam mong parang at ease agad yung mga taong kausap. And sabi ko, ay, sana matutunan ko rin tong mga ganitong bagay. So, I'm very thankful that I was given the chance to be a member ng Pahinungod at nakukuha ko tong mga bagay-bagay na to. Okay? And for adults, so ano to? So, they create opportunities. So, just like with college students, sorry, medyo text heavy, no? So, it creates opportunities for social interaction. Okay, offers support, creates positive emotional states, replaces stress-causing emotions such as anger and loneliness. Okay, so sabi natin kanina, isa sa problem nila ay kulang ang support, no? Support group. So with volunteering, nararamdaman mo yung support ng community mo sa'yo. Okay, so and because of also this, sabi nga natin, sense of purpose. Okay, it allows you to have a sense of purpose when you volunteer. Okay, and also because of this, it improves your mental health, 'di ba? Through nakalagay dun sa study na through validation and catharsis. Ayan, through telling their stories and developing skills. So ito, yun palang idea na pwede mong ikwento, oy, nangyari sa amin tong event na to, oy, ganito, ganito. Nag-volunteer kami sa ganitong bagay. Yung actual na pagkwento mo na gano'n, na, oy, may nagawa ako na ganito, nakakadagdag pala yun, nakaka-reduce yun, nakakadagdag pala yun ng saya at sense of accomplishment, no, para sa atin. Okay, so isa sa site sa Harvard, isa sa kinuha nila yung ni-review ng Harvard yung iba-ibang studies on volunteering and stress reduction. So one thing na nakita nila ito sa Carnegie Mellon study na sinabi na 200 hours no of volunteering per year can lower blood pressure. Ang galing, di ba? So, 200 hours of... So, ilang araw yun, no? Pag tinignan natin. So, ilang beses ka mag-volunteer to get this. But other studies also show na 100 hours of volunteering a year can help you or may help lower blood pressure. Ayan. So, sa lahat ng mga high blood, kaway-kaway. Ayan. So, dahil pwede tayong mag-volunteer kung gusto nating bumaba ang ating mga blood pressure. Ayan. So, also, so aside from this also, no, volunteering using different mentally stimulating activities just like reading or tutoring, okay, can help maintain memory and increase thinking skills. Okay, so yun namang physical activity na volunteering din ay would help you increase your cardiovascular health. Okay, so medical pala siya. But meron tayong malaking but. But of course, you have to do it for the right reasons. So in language, may tayong tinatawag na intrinsic motivation at saka extrinsic motivation. So nagamit ko yung aking language and literacy education. So meron daw motivation, pag may natututunan kang bagay, dalawang paraan daw yung motivation. So intrinsic at saka extrinsic. So ano ba yung intrinsic at extrinsic? Pag sinabing intrinsic, it's the innate, no? Ito talaga, gusto mo talaga siya matutunan. Pagka-extrinsic, kailangan mo siya sa trabaho. Kailangan mo siya kasi may kailangan kang gawin. So for example, you need to learn Japanese language. Kasi kailangan ko siya sa work. Pupunta ako sa Japan, doon ako so kailangan ko siya, ganyan. But with intrinsic motivation, I studied the Japanese language kasi I love the language. Natutuwa ako sa intonation, natutuwa ako sa tunog, masarap siya, nakakasus siya para sa akin, ganyan. It's the same with volunteer, no? So if you do it for the right reasons, if your focus is on altruism, selfless act, giving, no? Hindi lang siya for I think mas mag-work siya. And this is according to studies, no? So sabi nga nila, participants who volunteer with the focus of altruism they would live longer. Okay? Ang saya, di ba? So,
aside, so volunteer, so ito pa, so sabi natin kanina, bakit kaya, natandaan ko yung sagot doon sa kanina pa, di ba sabi volunteering daw ay parang ibon na pakiramdam mo lumilipad ka after isang volunteering activity. Okay, so bakit kaya? Okay, so volunteering daw activates the reward center of the brain. Okay, and it also releases serotonin, dopamine, and endorphins. So kaya pala ganun yun. So di ba? So medical pala siya. So talagang when we do this, we do act of kindness, we volunteer, we give ourselves, wala tayong inintay, nakapalit. Ayan. So ito pala yun. Ito pala yung feeling. Ito pala yung sense na yun. Okay? So for adults naman, ito kakatuwa to kasi nabasa ko, ito may case study na ginawa. So ito sa Korea to. Okay, so they interviewed 13 Korean dancers na age 61 to 74 years old. Mga performers sila ng traditional Korean dance. So sila nag-volunteer sila sa mga center, sa mga home for the aged, ganyan. Tapos, nagsasayaw sila, nagpa-perform sila ng Korean dances. So, ito yung themes na lumabas. So, because of volunteering, they found sense of self-worth through their service. Kasi every morning, they have to wake up, pupunta sila, alam nilang pupunta sila, may gagawin sila, may physical activity silang gagawin. Okay, and then they find sense of purpose because again, may direction. So remember yung sabi ko kanina tungkol sa preschool, every morning pipila sila sa umaga, baba nila yung gamit nila, may direction, alam nila kung anong gagawin. Pagising, ganun din sa elder, dito sa Korean elders. Pagising nila, alam nila na meron silang program, magpa-perform sila, alam nila na kasama nila yung ibang mga old adults din doon sa centers, ganyan. And yun yung feeling nila, masaya yung pakiramdam nila kasi may purpose, no? And another, experiencing gratitude. Ito, isa sa na-interview na senior citizen doon, sabi niya, before daw, nag-volunteer siya na sumayaw, sabi niya, parang wala siyang sense, para siyang, wala siyang direksyon. But because nakita niya doon sa center na parang, ay, ito kaedad ko to mga to, pero ganito yung nangyayari. And because of this, umano yung pakiramdam niya na parang I should be thankful na I have this. No, iba kasi parang iba yatang nasa center, wala na nakakaalala, wala na nakakapunta. And because meron siya nito, because of volunteering, because of those experiences, nakita niya kung ano yung mga meron siya. And she was very thankful for it. No? And the next, we have renewing younger self. So, yung husband ko, may sinasabi siya tungkol sa isang study na mga senior citizen, dinala sila sa isang parang retreat house yata, parang ganon, kung saan hindi sila tutulungan, no? So parang ang ano nila, ikaw yung sila yung bahala lahat ng gagawin nila. And ang galing kasi after ilang weeks na nandun sila, napansin na physically lumakas sila talaga, naging younger yung sila, mentally, emotionally, physically lumakas sila. So and because dito sa study na to, nakita rin yon na because of this, they feel younger. Kasi nga, again, they have a purpose. They're doing something that they love to do. And with other people who also share the same things that they also love to do, which is, dito nga, in this case, dancing. Okay? Ito, so they develop companionship and friendship. Okay, so sabi natin kanina, isa sa number one problem yun nga, yung wala, emptiness syndrome. No? So isa sa masasakit yun sa kanila na sila na lang mag-asawa sa bahay o kaya siya mag-isa na lang siya sa bahay, dadalaw-dalaw na lang siya. So mabigat yun for them. And because they have this, they still have a community na kasama nila, napupuntahan nila, they feel that they have a companion. They have people that they're around with often. No? Ayan. So another, ito sa Australia, similar din to. Isa din to sa inaral sa Australia na sila, because of volunteering, they're able to improve the quality of their lives because they feel a sense of pride and empowerment through volunteering. Kasi meron nga silang ginagawa, meron silang routine na binubuo every day. And because of this, it reduces their depression and increase their life satisfaction and purposefulness. Okay? And sa ending nito, they reduce mortality rate. Kasi tuloy-tuloy, may friends, may work, things that they love to do, 'di ba? Tapos ayun, so tuloy-tuloy yung buhay for them. Hindi siya hindi tumitigil, no? Ayan. So ngayon alam na natin yung mga impact, yung effect ng volunteering sa atin lahat. Ang tanong na ngayon, how to start, no? I'm sure may iba, yung kaninang nagtaas ng kamay, itong mga alam na nila kung anong gagawin. Pero of course, meron ding iba na meron din na gusto rin nila, hindi lang nila alam paano mag-start. No? So ito, nilagay ko lang to ha. Ako na lang yung nagawa nito based din sa experience ko. So number 1, reflect on your strengths and your interests.
Okay? So, and the next, reflect on the amount of time that you're willing to give to service. And next, explore websites and volunteer opportunities in the community. Okay, so in my case, how did I start? No? So sa akin, ako, kasi yung nag-start kami 2019 dito sa Pahinungod. Kaka-start lang nung UPOU Pahinungod noon. Nakapalagayang loob ko kasi yung dating director, si Ma'am Rona. And then I asked her, I saw her, nakita ko siya sa poster, na sabi parang, congratulations for a new director, ganyan, ganyan. So, email ko siya, sabi ko sa kanya, Ma'am, so congratulations po, ganyan, ganyan pa ako. So, kung anong gagawin niyo sa Painungod, willing ako mag-participate. Sabihin niyo lang sa akin, tapos ito yung ano. And then, I tried, no? So, saan ba ako malakas? So, because student ako sa language and literacy education, syempre ito yung mga natutunan ko, pwede ko siyang i-apply. So, meron kami, may read aloud, may seminar, may mga ganyan. So, we have dialogic reading, kung ano-ano. And ito, I use it, no, to promote, to share kung ano yung mga alam ko. So, storytelling, I've been doing this since bata pa yung mga anak ko, mga pamangkin ko. Yan, enjoy ko talaga siya gawin. Kahit pagka yung basta bumubuo ka lang ng kwento, masaya siya for me. So, sobra siyang fit. Sobra ako nagpapasalamat na may ganito silang program sa Pahinungod. Tapos dito ako sumali. And then, reflect also the time that you're willing to give. So again, sabi kasi, isa sa mga problems naman daw ng pag-volunteer ay parang nagkakaroon na rin ng pressure, no, in how they volunteer. Kasi dahil gustong-gusto nila mag-volunteer, pasok ng engagement, no? So, pero anong nangyari? Nahirapan naman sila mag-manage ng time. So, kailangan din, balance din. So, hanggang saan yung kaya mong ibigay, no? So, in my case, ako, nasa start, ang daming programs, no? So, pero dahil hanggang ako ay may 4 na bata, medyo maselan yung pangatlo kong anak, medyo masakitin, hanggang dito muna yung kaya kong ibigay. So, storytelling muna tayo, teaching, pwedeng ganon. So, itong mga singing engagements, kaya ko tong ganito. Pero, so, iba, hindi ko nakakayanin. So, again, titignan mo rin. So, saan yung strengths? Ano yung kaya mong ibigay na oras? And of course, you can explore, no, different opportunities sa website. Ayan. So, ito, nakita ko lang to rin sa internet. Okay, so meron tayo, I Volunteer Philippines. Ayan po yung ating website, yung link. Okay, so ito, para siyang kinoconnect ka niya, no? So, kinoconnect. Ayan, the most problem in voluntary suicide. Yes, at saka po location actually sometimes, no. So kasi nga hindi mo alam paano mo pagsasabay-sabayin. Ayan, so thank you, ma'am. Ayan, so yung I Volunteer Philippines, they would help you sa mga NGOs to kung saan kanila i-connect, no, na volunteer opportunity for you. So another volunteer word, ito naman para to sa mga international volunteers gusto mag-volunteer dito sa atin sa Pilipinas. And ang daming pwedeng gawin. So, from waste reduction, plant conservation, vegan, marine conservation, healthcare, community, education, and construction. Tayo kasi ang dami natin. So, pag chinek nyo tong link na to, ang daming pwedeng mapuntahan. Tapos, actually, may iba dito nagbabayad eh. Meron sila per hour. At mababa lang yung cost. Pero at least kahit paano, you know, na you're still giving kasi nga layo ng pupuntahan. Pero yon. So anyway, we also have Save the Children Foundation o organization. Ito familiar tayo dito. Ayan, so it focuses on humanitarian, health and nutrition ng kids, children's rights, and education. So syempre, dahil hindi tayo lalayo, no? So ano pa yung mga volunteer opportunities? Syempre, dito tayo sa Pahinungod, sa UPOU Pahinungod. Ayan, so ito, kinuha ko lang din to dun sa kanilang website, sa Facebook. Ayan, so ang dami nating activities, no? Pwede nyo na itong tingnan. Meron tayong online bridge program, courses. Ito yung para sa call center. So, mostly ang gagawin, mag-monitor ng students na papasok. Yung po project nila, so pwede tayo magbigay doon sa mga inaalagaan natin na pets sa OU. At saka, alam ko nagre-reach out din sila sa ibang organization sa animals, no? Tama ba, ma'am? Ayan, dito sa UPLB, no? Tama ba? Ayan, so anyway, we also have teaching training, read aloud, dito yung storytelling, dito kami kasali, and reading program, at yung ating Kalinga at Yakap. Okay, so meron ding courses, online mother's class. Okay, so ang dami, pag tinignan nyo, ang dami na nating pwedeng gawin. So let's just see kung saan, again, let's just work on our strengths at saka yung time. Okay, and of course, meron tayo yung Bata Basa Reading Program na kung saan we build communities of storytellers and teachers na i-apply, no, itong storytelling techniques na to. Okay? So, ayan.
Next. Ayan. So ngayon, share ko naman, no? Syempre, kailangan naman may makita tayong mga pictures, okay, on our volunteer experiences and stories. So, actually, pag natutuwa ako kasi nare-review ko rin yung mga ginawa ko dati. Actually, pag tinignan ko, parang konti pa lang naman, parang puro webinar lang naman yung nagawa ko. Gusto ko pa yung mga, face-to-face. No? So, ayan. So, ito yung isa sa mga una namin nagawa. Share ko lang po, ito yung sama-sama sa pagbasa, wherein di ba meron tayong teacher training, wherein we tried to teach o parang introduce the technique, dialogic reading technique to families. Ito kasi yung kasagsagan ng pandemya, no? So, sobra ako kasi noon para akong naghahanap kami ng ways kasi 'di ba nag-lockdown tayo, nag-modular So naghahanap yung communities ng ways kung paano ma-encourage yung parents na magbasa sa mga bata. So ito yung nakita namin. So tinuruan namin yung mga teachers paano po igagawin, tapos nag-tap kami ng parents. Tapos ito yung mga pinadala nilang pictures. So nagbasa kami for since July to August. So 4 weeks 'yon yung program na 'yon. Okay? So ito, ayan yung kanilang certificate. Ito kami. Ayan yung pictures namin. Lahat to, purely online to. Purely online kasi bawal pa talaga, may restrictions talaga to meet. Pinapadala lang sa school yung mga materials and then kukunin ng mga magulang, dadali nila sa bahay. And then we'll meet. Magkikita-kita kami once a week. And then we'll talk about kung ano yung ginagawa nila. Okay, so ayan. And then next. Okay, next po. Ayan, so ito yung pictures nung magulang at saka ng mga bata. Pinadala nito. So, sobrang siyang ganda kasi yung mga magulang, sila na mismo yung nagpapadala sa amin ng mga pictures. Ayan. So, ito po, online reading program at saka po yung ating face-to-face. Ayan. Ayan. So, ito ay from the schools of Los Baños, saka Bae area. Kasama na natin ito po from grade 1, kinder yata to hanggang grade 3. Ayan, yung mga kasama naming volunteers. Ayan. At ayan. So, marami. From kinder to hanggang grade 3. Ayan. So, hopefully po, kasama kayo sa amin sa susunod na mga events. Ayan. So, ayan ang ating mga pictures with the teachers, with the principal, at saka mga kasama natin sa pahinungod. Ayan. So, ayan. So, ito na. Nasa last slide na po tayo. Okay. So, for the last, pwede po nyo ating ilagay. Okay. So, ito yung ways natin again. So, write down your strengths, the activities that you enjoy doing, and the activities that you wish to do. If ever, kung wala kayong ibang ano yung mga gusto nyo pang gawin sa pahinungod o kaya sa inyong volunteer works. Okay? So, ayan. So, pwede natin tong i-share. Pwede ba natin tong i-share sa Tapos, pwede din yung tong gawin na personal, no? So, pwede rin nating i-share. So, ano ba sa inyo yung mga strengths ninyo? So, base dun sa pinakita natin, alin po yung inyong gustong gawin, no? Bilang volunteer. Pwedeng pahinungan volunteer o bilang other type volunteer in general. Okay? So, salamat po sa inyong pakikinig. Okay, kagaya nga sabi ni Ma'am Queenie, at lahat ng bubuo ng pahinungod, tayo po ay makibahagi, maglingkod, at magpahinungod. So, salamat po sa inyong lahat. Stop share ko na po. Okay po. Thank you very much. Okay lang po, ma'am. No problem po yan. Marami naman po kaming napulot na aral at mga realizations, mula po sa naging discussion ni Miss Pinky. Sobrang na-grab yung attention ko dun sa sense of purpose for older adults. Kasi oo nga naman, na the more na tumatanda, syempre wala na yung mga anak sa bahay, baka wala pa ring apo. Yung tatay ko, bigla na lang nagkaroon ng aso, yung mga ganon, naghahanap ng bagong pwedeng alagaan. So, ayun, gaya nga nung parang realization namin when we were conceptualizing for this event, we know kasi na there are people who have so much love to give, pero hindi nila alam saan ibibigay yon. And most of the time, yung mga nakakasalamuha po namin na volunteers, yun yung lagi nilang sinasabi. Gusto ko kasing tumulong. Gusto kong, marami akong love gusto kong magbigay. Ayan, so, thank you very much for that fruitful and very inspirational discussion, Miss Pinky. And now, syempre, maraming mga katanungan pa ang ating audience, lalo na't maraming questions na iniwan at mga activities rin na pinagawa si Miss Pinky. So, to our audience, now is the time to ask your questions. Ayan, so if you have any questions that you want to ask to Miss Pinky, now is the best time to send them in our chat box and we will read through the questions and then si Ma'am Pinky po ang magsasagot. Ayan, so habang nagta-type po sila, meron na ba tayong tanong?
Wala pa po. Merong akong nahanap na question mula sa registration form. And siguro, since 2019 pa si Miss Pinky, kung kailan nag-start talaga yung UPOU yung pahinungod sa UPOU, ang tanong niya po, ma'am, is, siguro bilang isang volunteer since 2019 na, ano pa po yung ina-expect nyo for pahinungod in the next 3 more decades? Wow, Tatlong decades. dekada, ma'am. Pero sige, sabihin natin 5 years na lang. Para ang tayo ng 3 dekada. How will Okay. courses evolve and do you plan to reach out to other volunteers para po? Ayan. Ayan. Okay, I think nung last na nag-volunteer ako, ang sabi ni Ma'am Queenie, ang naging talagang problem is yung konti ang nag-volunteer. No? So actually, problem yun kasi number one, kung meron tayong mga face-to-face events, mahirap magbiyahe kasi kung saan nanggagaling yung mga students. No? So I think, hopefully, mas, di ba, kung ang gusto natin ay mas tumagal o mas marami tayong ma-reach na students, meron pa tayong mas maraming online, no? Mga online pa na programs. And also dito sa community, hopefully mas marami pa tayong storytelling. Ako gusto ko pa talaga maraming mas marami pa tayong ma-reach na mga tao, at saka mga bata, at saka hopefully kaya rin feeling ko kaya rin ako nakafocus sa elders, no, sa older adults kasi hopefully sila rin matap na natin, no, na mag-volunteer kasi ito yung nakita ko talaga siya na problem talaga siya first take ko talaga siya personally no, na nakita ko talaga na ang tatalino ng mga tatanda, ang gagaling, alam mo ang gagaling ng mga nila, pero ito yung opportunity. Parang pagdating nila ng retirement, hindi na nila alam kung anong gagawin. So I think hopefully no in the future no mas makatap din tayo ng mga older adults na mag-volunteer sa atin. Whether kung ano man yung program natin, mapa women support, mapa storytelling, mapa teacher training. Yun po. Kasi yung isa kong kasama, sabi niya, ito yung natutuwa ako sa kanya, sabi niya, kasama ko siya sa teacher training, sabi niya sa akin, parang 60 na siya, 62 na yata siya, sabi niya, nung nagtuturo ako noon, lagi ako nakatutok sa mga anak ko, pero ngayon, time ko naman, parang ganun siya. So, ang ganda nung spirit. Ayun pa. So, si Miss Rosalyn. May Ayan, question. question po ata siya. Hello po. Ayun po, dinig po ba? Yes po. Ayun po, yun po, nabanggit niyo po ma'am yung pong regarding sa na gusto po magkaroon na may maka-join ng mga elderly, something like that. Actually, meron po kasi akong grupo. So, ito po ay under dito po sa IDCA or tinatawag namin International Dementia Care. Ayun po. So, dito lang po sa may Along Irod. So, marami po kaming mga elderly. So, nakafocus po kami sa mga elderly. May iba't ibang program po kaming ginagawa. Tapos meron din po kaming work for elderly. So, if ever po, ma-invite ko po kayo. Kasi doon niyo po talaga na mostly talaga puro mga elderly ang mga kasama po namin. Yun po. So, if ever magkaroon na lang po ko ng invitation for this coming month, not sure kung ano exact date, pero iyaano ko na lang po sa inyo. Isisend ko na lang po. Kasi mas doon po, mas maiintindihan po natin yung sitwasyon ng mga elderly kasi ako po kasi for 6 years na caregiver, so na-experience ko po yung iba't ibang case ng mga pasyente, especially yung mga elderly. So, yung iba, sad to say talaga, sad to know na talagang may mga relatives na sa bagay, hindi naman natin maano yung ibang yung mind nila. At the same time, yung personality ng mga relatives. So, nakakaawa lang din po kasi na kung sino pa yung hindi mo kadugo, minsan siya pa yung mas concerned pa talaga dun po sa elderly na yon. So, yun po yung medyo inaano po namin ngayon na ma-open mind po yung mga Pilipino, yung iba na hindi masyadong makano doon sa mga elderly kasi nakakaawa po, especially sa mga home care. So, napapabayaan po. So, hopefully po na in the future, yung magkaroon po sana ng organization na yung po volunteer doon po sa mga elderly na i-reach out po sila para yung pong, kasi doon po sila sa, kumbaga, malapit na po sila sa panahon na magpapaalam na po na. So yung kahit pa paano man lang po mapuntahan sila ng mga volunteer na ay kahit pa paano naging importante akong tao. So kahit wala na ako, kasi di ba usual pag matanda na, masasabi na wala na akong pakinabang sa buhay, ganito ganyan. So mai-comfort man lang po natin sila sa end of life nila. Yun lang po. Thank you po. Ayan, thank you so much po. Naka-raise hand din po si Ma'am Queenie.
Yes, thank you Ma'am Roslyn, no. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Ma'am Roslyn kasi kung meron tayo diyan sa Quezon City, meron din po tayo dito sa Los Baños, no. Ito yung Madre de Amor Foundation, no. Ito din po ay nag-aalaga din po sila ng mga hindi lang matatanda, ito yung mga chronic diseases or mga terminal diseases din, no, na hindi na sila makalabas ng bahay. So pinupuntahan po sila ng mga volunteers sa kanilang mga bahay-bahay at may doctor din po at nurse na kasama. So, kung meron po kayong available time, no? Kasi pag nag-volunteer ka kasi kailangan talaga ng commitment. Kailangan din ng oras, no? Na igugugol mo doon sa iyong pagvo-volunteer. So, for those who have time, no, to volunteer and share their time, no, meron din po tayo kung gusto nating mag-alaga ng mga may sakit na magvo-volunteer ay pwede po dito sa Madre de Amor Foundation dito sa Los Baños. And yung sinasabi din ni Ma'am Roslyn, no, sa Quezon City, no, sa May Rodriguez. Alam ko po 'yan, Ma'am. So, maraming salamat po. Thank you. Oo. Ayan, sige po. May sasabihin pa po ata si Ay po, Ma'am Roslyn. ma'am, ako, actually po, trainer po kasi ako ng caregiver. So, okay lang po ba, ma'am, na if ever, yung mga students ko kasi gusto nila mag-conduct ng, ano, ma'am, yung OJT, for free po siguro, para po nang sa ganun, makita rin po nila iba't ibang case. At the same time, for free of charge na rin din po yun, ma'am. Para nang sa ganun, maalagaan din po sila. Yung pong mga elderly. Siguro, iset na lang po natin kung paano po yung magiging ano natin doon, ma'am. Sige po, Ma'am. Sige po, Ma'am. Oh, thank you po. I-message na lang po ako. Thank you. Thank you, ma'am. Ayan, thank you so much po. Nakakatuwa ano kasi gaya nga nung nabanggit kanina ni Miss Pinky, yung hope and yung wanting to give, kumakalat siya and marami siyang natatouch. Ayan. And then yun doon naman po sa mga sasagot ni Miss Pinky about the future activities and mga parang focus sana ng mga ng volunteer programs. Sure po kami dyan sa pahinungod na marami pa tayong magiging new programs at marami pang volunteers na makikater din. Ayan. Now, meron din pong tanong dito sa registration naman ulit, na ang tanong naman ay, how do you effectively manage your time? Kasi given na maraming roles and responsibilities tayo bilang mga tao, eh nabanggit natin kung gaano kaimportante yung paglalaan ng oras. Paano po natin nahanap yung time and yung energy to volunteer? Ayan. Ano po kaya yung mga challenges din in the past Okay. na encounter nyo? Okay. So, ito, sasabihin ko na to from my experience. Pero kung merong ibang mga nag-volunteer, kung gusto niyo mag-share, feel free po, no, to raise your hands. Ako talaga kasi yung kagaya na sinabi ko kanina, di ba sabi natin, before you start, you have to check also your strengths, your interests, and also your willingness. Sabi nga ni Ma'am Queenie, commitment yung importante. So ano lang yung kaya mong i-commit? No? Kasi again, sabi, isa sa mga problems nga ng volunteer ay yung na-overwhelm sila sa dami ng tasks. Kasi hindi mo alam eh. So pag nag-OA ka dito, hindi mo hawak yung situation. So pwedeng iba-iba yung may nagsalita. Yes po, sir. Ayan. So, tawag dito, bakit judgment, Jess? Ayan. So, anyway. Ayan. So, anyway, yun nga, isa sa mga pwede natin gawin na umpisa pa lang, tingnan mo na ano yung pwede mong ibigay na time. So, ako, kagaya nito, dahil ako storytelling, ito, minsan lang siya nangyayari, nakakapasok ako. So, ito kung may mga speech commitments, makakapasok ako sa ganyan. So, I think, ganun din. So, ano, kasi hindi naman, kagaya nga nung dati, hindi mo naman kailangan malaki, hindi kailangan bongga, no? So, kahit konti lang, may time ka, makapagbigay ka lang, sobra na yung sense of fulfillment nun. Okay, so sa isa namin, meron kami na napuntahan sa isang classroom, sobrang extra challenge makapunta dun sa lugar na yon. Pero pagdating namin doon, nakita ko parang magkakapatid, tatlo, iba-ibang edad, lahat sila grade 1. At sobra kang parang, ay shucks, dapat to, grade 8 na tong batang to, pero nasa grade 1 siya. But she was very happy. Pinakita talaga niya sa amin, mga drawings niya, yung mga ganyan. Tapos parang sabi, yung kagaya nga ng sabi kanina ni ma'am, na gusto lang din nila na magkaroon ng time for them. Na napansin sila, na nakita sila na ito, and hopefully, meron kang potential na maibigay, na mabigyan mo sila ng hope na, uy, hindi lang ito ako, go pa, meron pa, ganyan. So kasi merong pumansin sa amin, may grupong nag-tap sa amin. So, sagutin ko lang tong isang tanong, no, kay Ray Barantes. Ayan. So, hello po, ma'am. Ask ko lang po, ano ang task and benefits ng pagiging pahinungod guro? Ay, actually, hindi pa po ako UPOU pahinungod. Tag dito yung, ano ba yun? Ano ba yun, ma'am? Yung
pahinungod guro. Ang tawag, ano nga ba tawag doon? Hindi siya iguro, yung isa. Gurong pahinungod Yan, po. yan. So, gurong pahinungod. Mami, training talaga yon sa UP Diliman. Tama ba? Hindi pa ako nagagaroon kasi hindi ko pa kaya ng ganong commitment. Kasi talagang papadala ka talaga nila sa ibang lugar. But now, ano yung benefits ng pagiging, ito, as a volunteer, ano yung benefits niya? Well, I think, ito nga, dahil altruistic yung ating focus, ito ay intrinsic. So, ano yung mga benefits? Sa sarili mo to, nakapagbigay ka, nakabigay ka ng oras. Wala ka nakukuha dito. Pero dahil napaka-generous ng ating UPOU Pahinungod, meron kami mga small gifts na ang ganda-ganda. Kinukompleto ko, tigi-tigisa na yung mga anak ko ng baso. Ayan. So, anyway. So, ayun mga ganun. So, naman na ng mga ganung bagay, no? So, ay, talagang wala. As in, wala kang makukuha na iba na, like, kung gusto mo siyang, dito kayo maman, hindi ka yayaman. Ayun, talagang magbibigay ka lang talaga ng oras. Ayan. Yes po. Kung daldal ko na naman, ayan Okay na. lang yan, Miss Pinky. And thank you so much for answering that question. Oo po, kahit gaano kakonti yung oras na kaya niyo pong ibigay, we are very much you are very much welcome po sa pag-join sa aming programs. Ayan. Siyempre, communication na lang din po kung kunyari, parang hindi ko na po pala kayang ituloy, yung mga ganun. Maluwag naman po ang pahinungod at very open po kami sa mga ganyang any types of arrangements. Next question po is, na-share po ninyo, ma'am, na online volunteer po kayo, but at the same time, of course, nakasama po namin kayo sa ibang face-to-face ng mga events. Ngayon, meron po bang different level of fulfillment from doing online and then yung face-to-face na volunteering? Okay. So pag online, actually before lalo kasi noon dahil pandemic, no? Nangyari kasi sa amin talaga parent training, teacher training at saka storytelling for kids. Yung sense of fulfillment noon, ang ganda rin kasi before that, well, that time ako personally, that time nung pandemic, talagang sobra akong hindi mo alam kasi kung ano nangyayari, 'di ba? So parang wala kang control, hindi mo alam. So because meron kang ganito, kahit online siya, meron kang sense na, oy, tuloy-tuloy yung mundo. Go ka. Trabaho ka lang. Kahit konti, may mabigay ka, may makontribute ka. Malaki. So sabi nga nila, pagka nagpapahinungod, ikaw kasi nabibigay ka. But for me, no, I can really consider it as pahinungod really saved me, no? Kasi that time, sobra yung lungkot, sobra yung kaba, hindi mo alam. Pero para sa akin, dahil feeling ko, kaya ako ganito ka-enthusiastic sumali sa mga group. Kasi parang feeling ko, at the time na sobra akong baba, ito yung meron ako, na meron akong hold sa mundo because meron akong pahinungod. So, nakita niyo yung picture. Kaya importante yung picture kanina nung nanay na may mga batang nagbabasakin, mga naka-smiley face sila. Kasi sila mismo, because of that initiative, they were able to connect with yung mga kapitbahay nila na pwede nilang i-meet during the time. Yung mga bata tinatawag nila, pinagbabasa nila. So, tas sila mismo yung natutunan nila, ginagawa nila sa mga bata. So, akin, for me to see that, for me to be involved in that community, malaking bagay siya kahit sa online, no? So, pero syempre iba rin yung dala nung face-to-face kasi ngayon kitang-kita mo na hawak mo na yung mga bata, nakikita mo na sila. Kahit yung mga babae activity nila na gano'n, malaking bagay yon. Ang sarap-sarap niya sa pakiramdam. So, ayun. So, actually, dahil service siya parehas yung bigat, no? Parehas yung saya niya na nakukuha. Yun lang, nag-iiba lang yung mood kung saan mag-share ka ng iyong time. Ayun. So, ano pa po? Ayan, maraming yes, you have something to look forward to. Maraming engagement from our fellow volunteers. Ayan, dito rin po si Miss Arlene po ba itong nanditong isa? Ayan, ang ating Gawad Pahinungod awardee. Sabi niya, pag online, may visibility of the learner's progress and mas malawak yung scope. And then pag face-to-face, real-time yung nakikita na saya yung faces ng learners. Opo, ayan. Kaya, kasi first time ko lang din for everyone's information, nag-share. Bago lang din po ako sa pahinungon. And sobrang laking bagay na sa OU kasi nararating natin or nare-reach natin yung nasa malalayong lugar. And remotely nakakapag-provide pa din tayo ng service. Ayan, sabi po ni Miss Rachel, as a teacher, I always do volunteerism at sa church po namin. We do outreach like medical mission, gift giving, and feeding to less privileged children. Ang sarap sa feeling after doing. I just want to experience different kinds of volunteerism, especially online. Naku ma'am, marami tayong opportunities. Later, pe-present po natin yan. Ayan. We're reading all of your entries sa ating chat. So, gaya po na sinabi ni Miss Pinky, if you want to add anything, feel free to do so. Ayan. And then...
Ate Naj, sorry, basahin ko lang yung isa kanina, no? Sabi ni Miss Gracie Ann, pero siya, nakita ko lang ngayon, sabi niya, ang volunteerismo daw ay tulay na nagtatawid ng nakaraan at kinabukasan. So baka nga pwede nga to, no? Na yung dati natin, di ba? Pwede na natin siyang ma-bridge, no? Ito nga, ang ganda kasi actually hindi lang to naging talk, no? Naging na siyang, ano na yung mga pwede natin gawin in the future. Kagaya, meron na tayo kay Ma'am Roslyn, ito na, nagbubukas na tayo din for elders, ay, ito nga, yung elderly, ganyan, tas more projects. So hopefully, yung dati natin, magtuloy-tuloy pa tayo, di ba? To more involvement in the future. Ayan. So salamat po sa lahat ng mga sumagot ng ating, mga nag-share ng kanilang experiences. And then, I'll have to go na po no, sa last question po na meron tayo dito. Wrapping up na din po tayo ng open forum. Siya daw ay isang introvert and she finds it hard or she feels shy to initiate connecting with other people. Do you have any tips or stories on how to break the ice or how were you able to build connection with the community and with your co-volunteers? Okay. So may mga iba po bang introverts? Kasi ako, alam mo, madaldal lang ako, pero introvert ako. Sobra yung kaba every time. As in, bago ako mag-start, pinagpapawisan yung kamay ko sa kailong. Ganyan. So, malaman mo na. Pero, well, you have to, di ba? You have, kung ang goal mo talaga, you have to have this, no? Kaya ako nandito, kasi I have this time, di ba? So, unti-unti yon magme-melt. So, pag nakita mo, pwede siguro, lalo na pag face-to-face, makita mo yung other volunteers, observe ka muna, di ba? Observe ka muna. Tapos, makita mo paano. Tapos, unti-unti, makikita mo kung paano sila gumalaw. Tapos, try mo rin, unti-unti makapasok. Kasi hindi naman, kagaya nga nasabi ko, hindi kailangan full blast. No? Talagang unti-unti lang. Meron tayong, kagaya sa atin, may project. 'Di ba? So ito pwede kang magdala ng pagkain, 'di ba? Pwedeng ganoon. So di naka-volunteer ka na agad. Kahit hindi ka nagpunta, iwan mo lang kay Manong Guard, 'di ba? Tapos 'di ba? So, meron ka na nun. So sa online, again dito meron tayong iguro kung saan pwede kang mag-class monitor, 'di ba? Pwede kang evaluator, pwede kang ano pa ba yung ginagawa natin? Yung story 10, pwede tayong mag-online. Pwedeng hindi ka face-to-face magturo. Pwede kang magpadala ng video, 'di ba, na reading. So ito may mga bagay ka na nagagawa sa sarili mo muna na hopefully unti-unti makapagbukas ka rin, no? Kasi again, sobra siyang contagious yung, 'di ba? Yung effect niya sa atin lahat. Ayun. So sana sagot ko yung question po. So pag again, kung meron pong iba pa pong tips from our participants, pwede po tayong mag-share. Ayan. Siguro the best way para ma-overcome yung ganong fear na o yung shyness ay to actually just do. Kasi marami naman pong introvert and then marami din namang extrovert na makakasama. Again, iba-iba ang mga taong makakasalamuha. Pero sure po na welcome ang lahat sa Pahinungon. Ayan. Basahin ko lang po yung mga sharing sa chat, Meron pong nag-share si Mix Emily na I'm also an introvert who turned into a teacher. Si Miss Pepsi naman po, sabi niya, I've been a volunteer since 2023 with UPOU Pahinungod. I'm very thankful that I was given an opportunity to give back as an alumni of UPLP. Hindi na kailangan pa dumayo because she's from Ilocos Norte para mag-serve. Salamat daw po UPOU Pahinungod and sana maka-attend din ng face-to-face next time. Ayan. Sabi naman po again ni Miss Arlene, yes, no pressure naman and for online volunteers, no pressure to be super active. You can choose your role. Yes. Kahit naman po mag-volunteer, kayo po ay may option na kung ano lang po yung comfortable kayong gawin. Basta nasusunod po natin yung objectives din ng program because there are a lot of people who rely on us and with our programs. Ayun. Now, we'll have to conclude na po dito sa ating open forum. If you want to add anything, feel free to engage with us in our official Facebook account and page kasi ini-encourage talaga namin na doon tayo mag-ingay, doon natin pa simulan yung diskusyon about volunteerism. Ayan. Thank you very much again, Ms. Pinky, for answering our questions. And I hope that our audience also gain new perspectives today. Ayan. Moving on to the program, to formally extend our gratitude to our invited resource person, we would like to invite again Ms. Pinky to our Zoom stage. Ayan. This is to award the certificate of appreciation to Ms. Genevieve S. Aguinaldo. So allow me to read the citation. The University of the Philippines Open University and Ugnayan ng Pahinungod UPOU award the Certificate of Appreciation to Genevieve S. Aguinaldo for her selfless volunteer work to share time and expertise as resource speaker during the workshop Stress Reduction Technique Series Episode 5,
Heart of Volunteerism, held on 21 of February 2025 via Zoom. Given this 21st day of February 2025 at UP Open University, Los Baños, Laguna. Signed by Dr. Queenie Rojas Redulme, the PhD RN, Director of the Ugnay ng Pahinungod, UPOU. Ayan. Yeah, salamat po. Thank you Thank you po. so much din po, Miss Pinky. Now, naka-spotlight naman po. Ayan. Photo up lang po with your certificate. So on the count of three, 3, 2, 1, smile. One more. 1, 2, 3, smile. All right. Thank you po, Miss Jessica. Thank you po. Ayan. Thank you so much again, Miss Pinky. Ayan. Ayan, marami pa tayong chats. Babasahin sana natin. Ayan. Ayan. And to diretso na tayo sa concluding program natin, part ng program. Sharing with you as well our pictures mula sa mga nakaraang volunteer programs and opportunities. Ayan, mga bisita sa different institutions para makipag-partner. And the heart of volunteerism has always been the stakeholders that we serve and prioritize. However, we from the Ugnay ng Pahinungod UPOU recognize that none of our visions or dreams of helping communities will be possible without our volunteers. Nakasalalay ang mga programa at adhikain namin at ang opisina namin sa oras, pagtsatsaga, kalinga at pagmamahal ng mga volunteers mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo. So mula sa aming mga pakikisama sa volunteers, we know several things. We know that whenever they feel tired or stressed from everyday responsibilities, they get to heal a part of themselves when they give love and service to others. Nagiging magaan yung mga araw kapag nakakarinig tayong lahat ng thank you po, sana po makabalik kayo para makapagbasa ulit ng libro, or thank you po, babasahin ko po talaga tong librong napanalunan ko mula sa mga batang binabasahan natin sa storytelling. At kapag lumalambing na yung mga pusang ay ilap dahil sa mga trauma nila, malaking bagay po yun eh. Masaya ulit yung gising natin kapag nakakatanggap kami ng feedback na kung gaano nakakatulong yung modules at kung gaano nakakatulong mag-prepare for UPCAT. Na-realize nila na ganito pala yung potential ko. Ayan, yung mga ganong realizations, malaking bagay siya. Parang nagiging fuel to serve more. And sure, may mga mabibigat na araw o mga nakaka-stress na mga balita every now and then. Pero subukan nating mag-collect ng positive energy mula sa pakikisalamuha sa ibang tao. And when you feel that you have so much love to give and you don't know where to put it, giving love to others through selfless service is always a good idea. As we end this program, we would like to thank again Miss Pinky and other Pahinungod volunteers, hindi lang sa OU, pati sa iba pong CUs, for giving us your time and energy and giving love to others. Salamat sa pagiging tulay at puso ng Pahinungod. If you're interested to become part of us, feel free to browse our official website. You can visit that sa pahinungod.upou.edu.ph for programs that you might be interested to participate in. We also release these publicity materials to help everyone learn about our 2025 activities. Dito po nakaplot kung ano yung mga months na pwede kayong mag-volunteer. So abang-abang na lang po tayo sa ating Facebook page. This is for the first half, so January to June. Meron tayong online bridge, Iguro, affirmative action program, introductory course on contact center service, online mothers class, and CSE review. And then for second half po, meron tayong bata-basa reading program, Iguro ulit, online bridge ulit, online mothers ulit, read aloud, ayan, pinaka-inaabangan din namin sa Pahinungod. At again, syempre to show our appreciation, meron tayong volunteer appreciation program. And forever, all year round, Kalinga at Yakap app, and then protecting animal welfare. Ayan. So, mabilis lang namin pinakita yung opportunities, but we encourage everyone to go to our page for more information on future volunteer opportunities. Now, before we part ways, may we request everyone to turn on their cameras para makapag-picture naman po tayo. Ayan. I-document natin tong napaka-heartwarming na event. So, ayun po. Thank you so much. And this has been Naj Onlaya from the Pahinungod UPOU. And thank you so much for attending today's webinar. Pahinga po kayo and thank you so much for attending. Maraming salamat.